Migrante, may kakampi ka. Programang nagtataguyod, kikilala at magbibigay halaga sa mga babae, ina, asawa, kapatid at anak na nakipagsapalaran sa ibayong dagat sa adhikaing mapabuti ang kalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay. Babaeng Migrante, may kakampi ka. Programang hatid ay makabuluhang pagsasabila, talakayan at impormasyon. Handog sa inyo ng kapisanan ng mga kamag-anak ng migranteng manggagawang Pilipino. Babaeng Migrante, may kakampi ka. Isang magandang araw sa atin lahat. It's Sabado day na naman po sa atin at good morning sa inyo lahat. Nandito naman tayo sa DWSS. At syempre pag Lunes mapapakinggan nyo kami o mapapanood sa ating www.ustream.tv/kakampi online yan. At ngayong Sabado, hopefully wala namang mga darating na naman na mga pagsubok sa atin At kinukumusta natin ang lahat ng mga kababayan natin na ngayon ay nagsibalik na sa kanilang mga lugar o tahanan. Kanina ay may mga nakausap tayo na sinabi nga nila hanggang ngayon ay naglilinis pa sila ng kanilang kabahayan dyan sa Marikina, itong binabanggit natin na kung saan nakikisimpatya naman tayo sa naulila ng namatay na si Tessie Aragon at ang kaisa-isa niyang anak na si E.R. Aragon ay nananawagan sa kanyang mga kamag-anak dahil ang kanyang ina na si Tessie Aragon ay ililibing na sa Sunday. So bukas po yun ay doon pa sa mga hindi nakakaalam sa inyo, nalunod po ang inyong kamag-anak o ang inyong kamag-anak na si Tessie Aragon. Sa pakipagpanayam natin, nakausap natin si E.R. Hello, E.R. Hello. E.R, kamusta ka na? Kamusta? Ano ang nangyari kay mama mo? Nalunod po siya ng kasagsagan po ng bagyo. Saan siya nalunod? Diyan sa may lugar ninyo na mismo? Sa may sa Malanday po. Sa Malanday, saan doon siya nalunod? Nung baba na po ang tubig, bigla po siyang bumalik. Bumalik po, umuwi po sa bahay. Wala pa po ako sa bahay ng mga oras po yun. Oo. Tapos, doon siya inabutan. Nung pagbaba ng tubig, gano'n? Opo, yung hatak po ng balik ng tubig po. Kailan nyo? Anong araw yun? Araw po ng Sabado po yun. Okay. So, sino nakatagpo? Sino nakakita sa kanya? Yung mga kapitbahay lang din po namin, nagbalahakit lang din po nung nakita po nilang na po yung katagilanay. So, dyan ba kayo talaga nakatira? Alam na ba ng mga kamag-anak nyo? Dito po talaga kami nakatira. Ang problema lang po, wala po ang contact ng mga kapatid po ni nanay. So, hanggang ngayon, po lahat. So, hanggang sa ngayon, hindi pa nila alam? Siguro po, ilan pa lang din po ang napagsabihan ko. Okay. So, saan siya banda nakatira? Sa may Batangas pa, no? Opo, sa Taal, Batangas po. Sige, manawagan ka nga muna sa iyo mga kamag-anak ng mother mo. Sa mga tito ko po, sa lolo ko po, kay Manuel Pahila po. Yung anak niyo po, si Nanay Tessie po, na nalunod po siya at patay na po siya ngayon. I-inform ko lang po kayo para hindi po kayo mabigla sa sa nangyari po. Pati po sa mga tito at tita ko, kay Tito Vic po, kay Tita Christina, kung makakadalaw po kayo hanggang linggo po ang libing po. So sa linggo na, E.R. So E.R, meron na ba tumulong sa inyo ngayon dyan? Meron naman po, kahit pa paano. Mga lokal pong opisyal namin dito, tinutulungan po kami. So, tulungan din kayo sa paglagak, yung gano'n, paglagak ng bangkay ng yung mama? Opo, yung amin pong kagawad dito, tinulungan po ako simula po nang nakita po yung bangkay ng aking inay. Oo. So, ilan ba kayo magkakapatid, E.R? Nag-iisang anak lang po ako. Oo. So, ikaw, E.R, may trabaho na? Meron naman po. So, kami E.R nakikiramay sa buong
grupo ng kakampi ay nakikiisa at nakikisimpatya sa inyo, ano. So, linggo ililibing ang iyong ina. Opo. Oo, itong linggo na ito. Diyan lang ba sa Marikina din? Opo, sa may barangka po, sa cemetery po. Kayo ba'y nakabalik na ng inyong bahay mula nung kayo ay lumikas? Opo, kasi po nandito po ako sa bahay po namin, naglilinis po ako. Gaano kalakas itong bagyo na to, ER, kumpara mo dun sa ilang mga bagyo na dumaan dyan sa inyo? Ano naman po yung bagyo, normal din po. Kaya lang po, masyado pong malakas ang ulan, wala rin pong tigil. Kaya tumaas po talaga ng husto ang tubig. So si Nanay Tessie lang ang natira sa bahay ninyo dahil kayo wala, ano? Opo, bago po talaga bumahan, lumikas na po kami. Oo. Kaya lang, bumalik pa siya. Kaya lang, opo, bumalik po siya nung hindi rin po kasi ako kagad nakauwi nun. So bakit siya bumalik? Para ma-check yung inyong bahay, ganun ba yon? Opo, at nagpapaalam daw po dun sa mga kapitbahay namin. Ang sabi, nagpapaalam daw po sa akin. Dahil hinahanap ko niya siguro, ano? Opo. So, ER, nakikiramay kami sa iyo, ha? At makakarating yan, pinaalala na natin sa ibang mga station din ang paggamatay ng iyong ina, no? So, kung nakikiisa uli at nakikiramay, ha? Salamat sa iyo, ha? Sige po, salamat din po. Yan, si ER Aragon, yung kanyang mother, na si Tessie ay bumalik pa pala na nakalikas na sila. Pero dahil hinahanap niya si ER, yun yung kanyang anak. Kaya nung bumalik siya sa bahay nila, doon, natsyempohan siya ng malakas na ulan. Yan. So, sana nga ER ay marinig ng mga kamag-anak ninyo dyan sa Batangas yung iyong panawagan. That's the jingle bell. That's the jingle bell. Kaya't pinasasaya na lang natin si ER, ano, kasi siya na lang naiwang mag-isa. Kaya't ngayon, ingatan pa rin natin ang ating kalikasan. Sabi nga ni ER kanina, hindi naman po ganun kalakas, kaya lang tuloy-tuloy ang ulan na may medyo malakas, pero mas malakas pa rin daw yung iba. Ang problema, ang bilis ng pagtaas ng tubig dyan sa ilog ng Marikina. Kaya't dapat ang kalikasan ay minamahal din natin at huwag natin salaulain. At paalala ng inyong lingkod, parati po tayong manalangin at magtiwala sa Panginoon. At dapat maging handa tayo sa lahat ng sakuna. Yan. At syempre, no, huwag tayo maging matigas ang ulo, lalong-lalo na sa mga ganitong klaseng kalamidad. At lagi natin tatandaan, mga kaibigan, kakampi ko, ang lahat ng problema ay may nakalaang solusyon. Hindi ito ibibigay ng Diyos kung hindi natin kaya. Kaya't ER, magpakatatag ka, ha? Ibig sabihin, dahil ikaw lang ka isa-isang anak ng iyong yumaong ina. Yan. At para sa ating tuloy-tuloy na programa, tayo nagpapasalamat sa Social Security System, sa Pag-ibig, of course, sa inyong dalawa. Maraming salamat. At syempre doon sa lahat ng mga nagtaguyod sa atin dito sa ating programang Babaeng Migrante, May Kakampi Ka, ay saludo po kami sa inyong lahat. Maaari nyo kami bisitahin sa aming kakampi.news.blogspot.com. It's www.ustream.tv/channel kakampi online, kakampi.wix.com/kakampi. At siyempre para makaugnayan pa rin nyo ang SSS, Philippine Social Security System. At siyempre para sa Pag-ibig, buksan lamang nyo yan sa kanilang Facebook, hanapin niyo yan. Meron po kagad lalabas na yan. Yan. Pero bago tayo magsimula sa lahat, it's 95 days na lang at Pasko na. The jingle bell. That's the jingle bell rock. Sabi nga, hindi sa magarang damit at masarap na pagkain ang Pasko. Hindi sa magandang regalo, kung hindi sa isang samahan at pagsusunuran at isang magandang pagmamahalan o pag-ibig o pagmamahalan sa bawat isa. Yan ang ibig sabihin ng Pasko. It's 89 days before Christmas and siyempre of course, Merry Christmas. Jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell. At syempre, para sa ating unang hirit ng ating programa ang Alam Ba Ninyo?
Alam ba ninyo na ang karahasan laban sa kababaihan ay naging paglobong problema sa kalusugan ng parang epidemya? Ayon sa World Health Organization o WHO, mga 35% ng lahat ng babae ay nararanasan ng karahasan mula sa kanilang asawa o kinakasama o kaya naman ay mula sa ibang tao. Ayon pa rin sa World Health Organization, ang karahasan mula sa asawa o kinakasama ang pinakakaraniwang ng kakaapekto o nararanasan ng 30% mga babae sa buong mundo. Samantala sa Europa, ayon sa kanila, pinipeki na ngayon ng mga sindikato ang mga bilihing gaya ng cosmetic, sabong panlaba, at pati pagkain. Kahit mumurahing ingredient, pinipeki na rin basta't mapagkakakitaan. Ang sabi ng presidente ng isang food security consultancy, tinataya na isang eksperto na 10% ng pagkain na bibili sa maunlad na bansa ang may halo na. Samantala sa Britain o sa Britanya, sa 64,303 na katao na sinurvey, 79 o 79% ang nagsasabing relihiyon ang isang sanhi ng pagdurusa at alitan sa mundo ngayon. Karagdagan pang natuklasan ng isang census sa England at Wales noong 2011 na 59% lang ng populasyon ang nagsasabing Kristiyano sila, na bumaba mula sa 72% noong 2001. Nang panahon ding iyon, ang bilang ng mga nagsasabing wala silang relihiyon ay tumaas mula 15% hanggang 25%. At syempre dako naman natin ngayon ang ating kalusugan. Ayan ha. Alam ba ninyo na ang diabetes ay isang kondisyon na kung saan tumataas ng husto ang blood sugar ng isang tao? Sinisira ng sakit na ito ang normal na proseso ng paglipat ng asukal mula sa dugo patungo sa mga selula na nangangailangan nito para sa enerhiya. Bilang resulta, sinisira nito ang mahalagang organ at sirkulasyon ng dugo na kung saan minsan ay naging dahilan ng pagkaputol ng daliri sa paa o ng paa mismo, pagkabulag at sakit sa kidney. Maraming diabetiko ang namamatay dahil sa atake sa puso o stroke. Ang sobrang katabaan ay nagiging dahilan ng type 2 diabetes. Naniniwala ang mga eksperto na malaki ang tsansang makadiabetes ang isang tao kapag naipon ang taba sa tiyan at baywang nito. Kaya ang taba sa lapay at atay ay nakakaapekto sa kakayahan ng katawan na makontrol ang blood sugar. Ano nga ba ang pwede mong gawin para maiwasan ito? Of course, ipasuri ang iyong blood sugar kung kabilang sa grupo na may malaking chance ang magkaroon ka nito. So, pwede tayo magpa-check up muna, ano? And then, kumain ng masustansyang pagkain. At syempre sabi nga nila, sa halip daw na matamis na fruit, juice at soft drinks, uminom ng tubig, tsaa o kape. Kumain ng tinapay na whole grain, kanin at pasta ng katamtaman lang. Sa halip na magkakain ng prosesong pagkain, kumain ng karning walang taba, isda, nuts at beans. At sa huli, kailangan pa rin nating mag-ehersisyo. Yan ang pwede nating gawin. Yan po ang ating alam ba ninyo sa araw na ito. Tuloy-tuloy tayo sa ating programa, pero bago tayo magsimula sa ating OFW Balita, isa munang paalala para sa ating himpilan. Swak sa ating pangalan, may balitang puno ng pag-ibig. Ngayon, kahit arawan ng kita, pwedeng magkabahay. Dahil interes na affordable loan, pinakamababa na. 4.5% na lang, hulog buwan-buwan, kayang-kaya. Kailangan ng mas malaking bahay? Sige, lipat na! Sa regular housing loan naman, binaba ng 40%. Milyon-milyong buhay na ang aming napaganda. Dapat kayo naman. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Mag-feeling winner!
Sali na sa SSS! Para sa chance ng mga ilangan, may benepisyo ka at yung pamilya! May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka! Sa konting halaga, panalo ka! Lahat pwede sumali! Mag-member na! Punta na sa SSS branches nationwide! For details, go to sss.gov.ph. OFW Headlines. Direkta, sariwa, natatanhon. OFW Headlines. Ayon kay Senator Aquilino Coco Pimentel III, dapat daw bigyan ng mga pabuya ang ating mga sundalo ng karapat-dapat na awards, kasama na rito ang cash incentives at pagtaas ng ranggo. Ayon sa senador, dapat ding umanong pag-aralang muli ng pamahalaan ang peacekeeping mission sa United Nations upang mapangalagaan din ang peacekeepers na na-deploy sa naturang bansa. Kung matatandaan natin ang mga Pinoy peacekeepers sa inutusan na isurrender ang kanilang mga armas sa mga Syrian rebels na kung saan ay mga Pilipino peacekeepers ang napaligiran ng mga rebelde. Halos 80 Pilipino ang nakahanay ngayon sa death row sa ibang bansa. Ito'y ayon sa Department of Foreign Affairs sa pagtatalakay sa Kamara sa mahigit 12 billion pesos na budget ng DFA sa taong 2015. Sinabi ng kagawaran na ipinaglalaanan nila ng pondo ang mga tulong legal sa mga OFWs. Samantala sa Saudi Arabia ay may pinakamaraming Pilipino ang nasa death row. Kabilang na dito ang 28 Pinoy. 24 naman sa Malaysia, 22 sa China, isa sa Kuwait, isa sa Thailand, at isa sa Vietnam. Ganun din ang Indonesia, isa sa Indonesia at isa sa Amerika. Samantalang mayroon namang 1,260 na Pilipinong nakakulong ngayon sa iba't ibang bansa. Meron tayong 480 na Pinoy nasa iba't ibang kulungan ngayon sa Asia Pacific region. 70 naman sa Estados Unidos, 22 sa Europa, at may 750 sa Middle East at Africa. Ayon sa balita, taon-taon naglalagay ang DFA ng pondo para sa legal assistance sa mga nagkakasong Pilipino sa ibang bansa. Pero ayon pa rin sa balita, hindi daw dapat lumagpas sa 100 milyong piso ang gagastusin para dito. Inauthorize naman ng Department of Budget on Management na 30 million pesos lang at lumalaki lang ito dahil sa kontribusyon ng Office of the President na naglalaan ng 50 million pesos at iba pang ahensya ng gobyerno tulad ng OWA, POEA. Dahil di umano limitado ang pondo at madalas daw napupuwersa ang DFA na kumuha ng mga abogado na nakabase na sa bansa kung saan nakakulong ang isang Pilipino. Sa issue naman ng Pilipinong naipit sa war zone countries, may 10,000 ng OFW ang na-repatriate ng Philippine government pabalik sa ating bansa. Nasa 150 OFWs naman ang naipauwi mula sa bansang Iraq. May 3,610 naman na galing sa Libya. Mayroon tayong 33 sa West Bank at 27 naman sa Gaza Strip. 91 sa Sudan at 168 sa Egypt. May 2,000 naman sa Lebanon at 27 sa Yemen.
Samantala, nagbibigay ng kaukulang alerto ang DFA sa mga Pilipinong nasa Afghanistan, pati ng bansang Kenya at Nigeria na kung saan patuloy ang pagtaas ng bilang ng Ebola cases. Pero wala pa rin nare-repatriate hanggang ngayon ang DFA at tuloy pa rin ang pagpapaalala ng Kamara sa proposed budget ng DFA. Yan yung ating mga balita sa Sabadong ito. OFW Headlines. Direkta, sariwa, natatanggol. OFW Headlines. Mission Impossible. Kaalaman kabigat, problemang legal may katapat dito sa Mission Impossible. Okay, nasa kabilang linya natin ang mula naman sa Anti-Cybercrime Group ng Philippine National Police. Walang iba kundi si Police Superintendent Maria IBP Castillo. Okay, so ma'am, ay kasi parang napakaganda yung AngelNet na sinasabi natin. Ano nga ba ito, ma'am? Yung AngelNet ay isang programa ng Anti-Cybercrime Group under ng Philippine National Police para mag-assist at saka mag-imbestiga ng mga cases involving online child abuses. Oh, ma'am, ito ay bago lang ba itong AngelNet na ito, ma'am, o dati na? Oo po, bago lang. Nag-start kami noong ma-launch ang Anti-Cybercrime Group last March 2013. Bali, 1 taon pa lang po kami. Ah, okay. So, ma'am, kailan ang kailan kayo kailan nagsimula itong AngelNet na ito? Last March. March. Yung ma-launch itong Anti-Cybercrime Group, kasabay po siya. So, ma'am, ano ang nakita natin mga issue? Bakit meron pang AngelNet ngayon? Dahil po doon sa mga cases na natatanggap natin na may mga abuse sa children at saka sa women sa online at saka may mga danger na i-encounter yung mga community regarding sa child abuse tsaka kagaya ng child pornography at saka mga sexual abuses online. So ngayon, ma'am, dahil March pala yan, no ba? Medyo maganda ito para sa ating mga kababaihan, sa ating mga bata. Mula nung March hanggang sa ngayon, meron na ba kayong mga kaso na inaasikaso ngayon mula dito sa AngelNet na ito? Opo, marami tayong nare-receive. Although referral siya galing sa ibang bansa, sa mga counterparts natin, dahil lalo na sa mga child pornography cases natin, karamihan yung natatanggap natin is referral from our counterparts, foreign counterparts, which is yung mga biktima ay mga batang Pilipino. Ah, okay. So ma'am, doon sa ibang bansa, ibig sabihin mga Pilipino din to mga yon. Bali, yung mga victims, mga Pilipino, kasi ang nangyayari is dito sa atin pinoproduce yung mga child pornographic materials, which is pinapadala sa mga foreigners na mga sex offenders. Din sila ang nag-distribute online ng mga live streaming na batang nag-show at saka mga nude photos ng mga bata, which is yung mga bata na yun, mga Pilipino. Ayun. Dito po sa atin sa Pilipinas, meron din ba tayong mga nabibiktima na dito rin ginaganap itong pornografiya na ito at dito rin sa Pilipinas nangyayari talaga? Bali, turning dito sa mga referral nila, ang nakukuha natin dito, ang na-aresto natin dito, yung nagpo-produce, yung nagko-cover ng mga child pornographic materials, yung kumukuha mismo. Kaya, base sa referral nila, napipinpoint natin kung saan ang gagaling, then tayo ng search warrant. Iyon. So, eto, ilang taon, ma'am, yung mga dumadaan sa ganitong sitwasyon? Na kabataan ba yan? O mga edad na, anong edad? Base sa aming natanggap ng mga cases, as young as 2 years old, at saka hanggang 17. 2
2 years old hanggang 17 years old, by 2 years Opo. old? Opo. Ma'am, Mga bata pa. meron tayo kasing mga nababalitaan. Minsan daw, ito balita lang naman natin. Gusto ko lang i-confirm. Minsan daw, itong mga magulang pa mismo ang siyang nagtutulak dito sa kanilang mga anak na gumawa ng ganito mga hindi magagandang asal, po. So, ma'am, meron ganun ba? Katunayan na po, Oo. yung mga cases na hawak namin sa child pornography, yung mga na-apply namin ng search warrant, yung involved is mga magulang. Opo, sila mismo ang hahakayat sa kanilang mga anak na nakunan online o through video or nude photos ng mga anak nila. At yun ang ibinibigay nila sa mga foreigners na contact nila. Okay. So, ma'am, itong mga magulang na ito ay pwede nating kasuhan, hindi ba? Opo, Oo. Sila Sa- mismo ang pinailan natin ng case ng trafficking at the same time yung child pornography. May pagkakakulong din, alam ko, itong mga magulang kasi kasama sila doon. Ano po? Opo. Oo. So, ma'am, may mga cases ba na tumatawag sa inyo na nagpapa-rescue, yung mga ganyan? Yung kadalasan na yun, yung mga hanahawakan namin, yung mayroon nang pumupunta, yung mga voyeurisms na involve yung mga bata, at saka child pornography din. May mga instances na sila mismo, yung mga citizens natin, sila ang nagre-report dito sa atin regarding sa mga informations na may child pornographic materials or involvement ng online child abuse. So, in trafficking, meron din kayo mga cases na ganyan. Yung talagang eksakto. Ito, pornografiya kasi ito. Sa trafficking po, ano na po yung mga kaso na hinahawakan natin ngayon? Kadalasan kasi nag-uumpisa sa child pornography is trafficking kasi hinahire nila yung bata o kaya kinukumbisi nila yung bata na maggawa ng child pornographic materials, ng mga video. So, minsan, ang yayari is pinafile natin sila ng trafficking. At least, so pagkatapos ng trafficking na case na i-file natin, once dun sa forensic examination is mayroon mga child pornography doon, ipina-follow natin yung filing ng child pornography case. Yun. So, kung sakasakali po, may mga hotline ba tayo na pwedeng tawagan ng ating mga kababayan sa ngayon po? Ano po yung yun? Women and Children Protection Section ng Anti-Cybercrime Group ay pwede kaming matawagan sa aming landline. 723-0401, local 5354. Mayroon kaming Facebook, www.facebook.com, angelnet.anticybercrimegroup.pnp. Mayroon kaming Twitter account, yung PNP Angelnet ACG. Pwede rin kaming sila mag-email through our pmp.acg.angelnet@gmail.com. Then meron kaming website na pwede silang mag-report. Ang website namin is www.angelnet.ph. Iyon. So, ulit-ulitin ko na lang po yan mamaya. Siguro sa mga susunod na panahon, ma'am, ay makaka-partner na namin ang AngelNet na ito dahil alam nyo, sa migrant workers din yung focus ng Kakampi Online. At inaasahan po namin, ma'am, na kayo po ay makipag-partner din sa amin. Katulad ng usapan namin dyan nung nakaraan dahil ini-invite namin kayo para mag-broadcast na rin dito sa ating Kakampi Online. Opo. Isa po sa mga project namin ng AngelNet, yung public awareness, wherein nagpa-participate kami sa Quad Media activities para ma-inform natin yung public regarding dito sa paano maprotektahan yung mga bata online child abuses. Okay, ma'am, At saka hindi lang online child abuse, pati yung mga kababaihan. Yan. Ma'am, may mga ilan tayo dito na report na sinasabi nga natin. Marami dyan sa may Mabini, Taft Avenue. Paggabi, marami po dyan ang nakatambay. Mukhang mga anak nila Itong mga nandito, may mga magulang din na nandyan na nakita natin. Yun ang nire-report nila sa atin kadalasan, ma'am. Pagdating sa traditional investigation ng trafficking, yung Criminal Investigation and Detection Group, kasi dito sa amin is particular kami sa online. Okay. Yun po ang nakataas sa amin. Pero kung sa traditional trafficking, mayroon tayong CIDG Women's Desk na sila po ang in charge nag-handle ng investigation po doon. Yan. Kaya pala AngelNet dahil online talaga. Oo. So, pinaka-busy kayo doon sa pornografiya. Ano po, ma'am? Opo. Na pumapasok tayo yung trafficking kasi yung mode ng pagbuha nila ng mga bata
is Through online. pa doon sa ano ng trafficking. Yon. So, through online talaga lahat. Ano po? Pero opo, yung transaction, yung code niya, through online. Yeah. Kaya sa amin na pumapasok. Okay, ma'am, nasa inyo ang pagkakataon. Bigyan natin mensahe ang ating mga kababayan na ngayon ay nanonood sa atin at nakikinig po. Opo, salamat po. Sa mga, sa public, sa mga victims na nakaranas na ng ganitong mga abuses, huwag kayo pong mag-atubiling lumapit sa amin. Idulog po yung mga problema ninyo at aaksyonan po natin yan. Yan. Sa mga kaibigan ng tabayanan lamang po ninyo, sa mga susunod, itong October, ay mag-start na rin online ang ating AngelNet. So, para marami kayong mga ka-online. Ano po, ma'am? Opo, ha. Okay. Thank you very much po, ma'am. Ayan po si Ms. Maria IVP Castillo, ang Police Superintendent ng Chief Women and Children Protection Education ng Anti-Cybercrime Group. Thank you very much po. Maraming salamat po. Thank you. Mga kakampi ko, makakausap natin sa kabilang linya. Ito, kabilang linya, ibig sabihin Saudi Arabia po. Straight from Saudi Arabia sa may Sakaka Al-Job Kingdom of Saudi Arabia, na kung saan ang isa nating kababayan ay nakakulong ngayon dyan. Pakinggan natin ang usapan namin. Hello, good morning po, ma'am. Hi, Zelda. Po. Kamusta ka na ngayon dyan? Nasa kulungan ka ba ngayon? Opo, andito po ako sa kulungan ngayon, ma'am. Pupunta po yung asawa ko dito, ma'am. Ano nangyari ba? Bakit nakulong ka dyan sa Saudi? Ma'am, nung andun po ako sa bahay ng amo ko, pagdating ko doon, yung dalawa na yung bahay ko. Tapos, bukod sa dalawang bahay ko, kwanto lang yung sahod kasi nung nag-complain ako, ayaw naman yung gawin dahil dyan lang daw sa Pilipinas nangyayari yung kontrata ng kasi po. Nung nag-reklamo ako sa kanya, bakit sabi ko kwanto lang yung sahod ko? Yun lang daw ang usapan nila ng agency. Agency ko Shiba. Ang nagpaalis sa akin, yung si Sir Abdulrahman. Ngayon, yung Sir Abdulrahman na yun, lumipat na siya ng blue break. Pinuntahan lang nagpaalis sa akin na pangalan ni Abdulrahman. Oo. Pero ang ginamit niyang pag-process ng papeles ko is Shiba. Shiba? Shiba po, opo. Oo. Yung pong nakalagay sa kontrata ko, Shiba po. Ngayon, tinais ko yun kasi nung mga 3 months pass na nangangailangan siya ng electrician, yung amo kong lalaki. Ngayon, kinuha ko siya kahit na para lang gusto ko lang makuha yung asawa ko. Tinais ko pa rin yung trabaho na dalawang bahay sa nanay niya at saka sa kanya. Malaking bahay niya. At saka ang sinabi niyang 6 lang sila dun sa bahay. Pero naging 10 sila kasi andun yung may anak na anak niyang panganay, nagkaroon ng anak sa asawa niya. Ngayon tinais ko pa rin ho yun, ma'am. Hanggang na naging 11 months ako, hindi ko na rin makayanan, ma'am, na yung trabaho masyadong mabigat saka masyadong bastos yung amo kong babae kasi ngayon nung sa 11 months ko na yun, nagsabi ako sa kanila na give up mo ako sa trabaho dahil yung mga tiles, yung carpet, yung mga heaters, yung pinapabuhat sa akin kahit na mag-isa ko lang, ang gusto ko sana may kasama ko magbuhat. Sabi ko na samahan ako nung asawa ko or yung isang katulong, ayaw naman nila, ako lang. Okay. Tapos nung tinais ko pa rin yun naman hanggang 26 ng July ako nag-give up talaga eh. Hindi ko na talaga nakayanan man ng trabaho, pero hindi ko alam na buntis na ho ako ng June 5. Magmula June 5, hindi ko alam na buntis na ho ako. Kasi sabi ko, hindi ko na kaya talaga ang trabaho. Masama na yung pakiramdam ko. Nangihina na rin ho ako, ma'am. Okay. Kaya sabi ko sa asawa ko, magpaalam ako sa Kaiser na uuwi na. Ngayon nung nagpaalam ako ng 3 times, ayaw niya akong payagan kasi gusto niya bayaran ko muna daw yung 15,000 real na yun, ma'am. Napapasweldo ka ba nila doon sa 11 months na tinrabaho mo? Nakakasweldo ka naman? Sweldo ho ako, ma'am, doon sa 11 months na yun, pero 1,200 lang ho talaga, ma'am. So, kasama mo na yung asawa mo nung nagkaroon ng conflict. Ibig sabihin, di ba, nabugbog ka? Opo, pero hindi ho ako pinamedical, ma'am. Kasalang ho talaga sa likod, sa braso. Hindi na ho ako pinamedical kasi ang asawa ko ang parang nasaktan. Okay. So, dalawa kayo ng asawa mo nakulong, di ba? Nauliwan mo siya sa Doma Police Station, ma'am. Oo, so dalawa kayo. Pero ikaw, anong kaso mo ikaw? Dahil si Jomar nakalabas. Anong kaso mo?
Ang kaso ko ho, ma'am, yung sinabi ng amo ko na sinaktan ko daw ho, sabi, drop yung sinuntok. Hindi ko naman kung sinusuntok man eh. Sila naman humawak sa akin, ma'am. Tsaka nag-ano sa akin sa likod. Okay. Yung madam ko. So, ibig sabihin, hanggang ngayon nakakulong ka pa rin. Ilang buwan ka na dyan sa kulungan? Magto-2 months na ho ako, ma'am, sa 27. 2 months. Okay, sige. Opo. So, anong gusto nila ngayon mangyari? Pinagbabayad ka ba nila o bakit ka lang kinulong? Ano, kakaroon ba kayo ng hearing o ano man? Basta nakakulong ka lang, gano'n. Sinaktan nga. Oo, kinulong ako nila ako dito, ma'am. Kasi nga yun ang sinabi. Sinaktan nga ako doon sa, nalaman na ganyan. So, Buntis. oo. Ngayon, ano sabi nila sa'yo? Ang tagal mo na dyan, 2 buwan ka na halos. Ang sabi nila? Magdadalawang buwan na ho ako sa 27, ma'am. Oh, ano sabi nila sa'yo? Eh, ang sinabi sa akin, lahat daw ng may kaso papunta ang Riyadh, ma'am. Hindi ho ko nakakakain dito, ma'am. Hindi ka nakakakain? Pagkain. Okay, Hindi ho, ma'am. Minsan na ako natumbad, saka nagka-diferensya na ho yung matris ko, pati yung sa bata. Kasi binubuha ako dito. Pag nagkagaling ko sa amo ko nagka-problema, yung sa nila sa akin, kasi nasaktan ako ng gusto. Yung binubuha ako at saka pinantaho ako sa doktor ngayon, minimintin ko lang ko yung gamot dito kahit hindi ho ako nakakain kasi sinusuka ko lahat ang sinakain ko. Nakahiga lang ho ako, ma'am. Inaantay ko lang tawagin ako dito sa labas. Okay, sige. Kasi namumutla na ako sa... Pero wala ba sinasabi sa'yo kung anong gagawin mo? Basta nakakulong ka lang dyan. Ganun ba yun? Wala ho. Oo, ma'am. Yun lang ho sinasabi sa akin. Wala pumupunta pa sa'yo dyan na government officials? Oo, asawa ko ho, ma'am. Pero hindi, yung ating embahada, wala ba dyan pumupunta? Wala ho, hindi siya kumikilos o ma'am dito. Yung lang ho, tumulong. Sino tumulong? Si Manila po. Si Manila po, ma'am. Okay. O, sige. Manila ko. Opo. Oo. Sige, manawagan ka, ma'am, sa ating gobyerno para baka sakali magising sila. Tapos ginagawa na namin naman ang paraan, maghihintay-hintay ka lang para sa part ng kakampi. Pero manawagan ka pa rin sa ating gobyerno, ma'am. Sige, go ahead. Oo. O, sige, manawagan ka. Sige, manawagan ka sa ating gobyerno. Sa embassy po ba, ma'am? Oo, at saka dito rin sa Pilipinas, naririnig ka nila sa Pilipinas. Tulungan niyo naman ho ako dito na makalabas. Kasi nahihirapan na rin ho ako dito dahil sa nangyari sa akin dahil hindi ko naman akalain na ganito magiging amo ko. Sana matulungan ako ng embahada natin na makalabas ako dito dahil hirap na ako dito sa tulungan. Kasi nga, diniport ako. Wala namang, hindi pa ako nakakalabas, mag-2 months na ako. Kamusta yung mga anak mo? Yung anak ko po na, kamusta na yung 3 kong anak. Sana palagi silang mabuti kahit na nag-iisip ako kasi hindi okay talaga yung pagkayan ko dahil sa buntis ako. Sige. Nahirapan ako nahirapan ako sa, ang laki na lang kinayas ko dito dahil may diferensya na yung bata at saka yung sa matris ko na dahil sa bigat ng trabaho at kinayas ko. Sige. Ma'am. Oo, darating din. Sige, gagawin natin ang paraan yan, dito sumulat tayo sa DFA, sumulat tayo sa lahat. Hintay-hintay na lang tayo, Wala ba si Ma'am Mila ngayon? Katabi mo ba? Hindi ho, ma'am. Alam ko lang yung pumunta rito ho, ngayon. Sige, sila Mila ang kakausapin natin dyan. Pero maghintay-hintay ka lang, ha? At syempre magdasal ka para sa ikaliligtas mo, pati ang baby mo, ha? Oo, ma'am. Salamat po. Oo. Maghintay-hintay lang, ha? Salamat po. Oo. Hanggang kailan ho ako maghihintay, ma'am? Tingnan lang natin, sandali-sandali lang, ha? Ang gawin mo, magdasal at sumulat ka na sumulat para ipadala mo sa pamilya mo dito, ha? Oo, ma'am. Salamat po. Oo. Mag-ingat ka, ha? At kumain ka. Kumain ka, ha? Kumakain ho ako, pero sinusuka ko lang ho talaga, ha? Kasi nung punta ko ako ng doktor, pinilit nila akong mapakain ng gamot para sa bata. Kasi hindi ko alam, parang kasi 2 months pa lang ho nung in-ultrasound nila ako, parang may nakita silang, hindi ko alam kung dalawa ho, pinagdarasal ko na hindi sana dalawa.
Kasi may posibilidad daw na maging kambal. Sabi ko, pinagdarasal ko na sana hindi kambal kasi hindi ko kayang ilabas. Parang hirap ko. Makakalabas ka dyan, I tell you. Mag-ingat ka lang at sana ay alagaan mo yung baby mo, ha? Ha? Oo, sige. Oo, maraming salamat ha. Mag-ingat, mabuti para sa yung baby at magdasal ha. At ginagawa na natin dito sa Pilipinas. Okay. So, yan po ay yung isa nating OFW na nakakulong ngayon sa Middle East, dyan particular sa Saudi Arabia. Maraming salamat po, ma'am. Oo. Ayan, ako maraming umiyak dito sa atin, Yun nga sinasabi natin, sana ay nakinig yung ating mga kababayan. Pero alam mo, sumulat na tayo, tumawag din tayo para dito sa nangyayari ito, at tayo mismo ay pinadala natin yung isang sulat ni Jomar sa kay Vice Presidente. At ngayon mga kaibigan at kakampi ko ay tinawagan natin ang office ni Vice President Binay at tinihintay natin ang sagot nila para dito sa ating idinulog na kaso. Itong kaso ni Zelda at ni Jomar, yung mag-asawa po, na kung saan inilagay natin sa Twitter din ito at ipinadala natin sa ibang mga pamahalaan ng gobyerno. Sa DFA, nagpadala tayo sa Twitter, nagpadala tayo sa iba't ibang grupo para mabigyan ng kasagutan ang hinihiling ng mag-asawa na ito na mapalaya na sana itong si Zelda na kung saan nakakulong pa rin siya hanggang sa ngayon, nagdadalawang buwan na daw. At unfortunately, itong si Zelda ay buntis pa mga kakampi ko, kaya panalangin natin na makalabasan ng kulungan ang naturang OFW na ito. Mission accomplished! At tuloy-tuloy tayo sa ating programa, pero bago yan, isa munang paalala para sa ating himpilan. Swak sa ating pangalan, may balitang puno ng pag-ibig. Ngayon, kahit arawan ng kita, pwedeng magkabahay. Dahil interes ng affordable loan, pinakamababa na. 4.5% na lang, hulog buwan-buwan, kayang-kaya. Kailangan ng mas malaking bahay? Sige, lipat na! Sa regular housing loan naman, binaba ng 40%. Milyon-milyong buhay na ang aming napaganda. Dapat kayo naman. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Mag-feeling winner! Sali na sa SSS! Para sa chance ng mga ilangan, may benepisyo ka at iyong pamilya! May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka! Sa konting halaga, panalo ka! Lahat pwede sumali! Mag-member na! Punta na sa SSS branches nationwide! For details, go to sss.gov.ph. Dito sa ating chikahang buhay, talakayan at palitan ng kuro-kuro. Impormasyon hinggil sa mga isyong may kinalaman sa kapakanan, karapatan, kagalingan at kalusugan ng mga babaeng migrante. Halina't makipag-chikahang buhay. At ngayon mga kaibigan, isa na naman pong chikahang buhay ang ating mapapag-usapan ngayon sa pamamagitan po ni Sister Teresa Ibasco ng Daughters of Charity. Okay, nasa kabilang linya natin mga kakampi ko, walang iba kundi Sister Teresa Ibasco. Magandang araw, Sister. Magandang araw naman. Okay. Sister, alam ko nagka-counseling ka para sa ating mga OFWs, ganyan, no? Ano ang napapansin mo sa kanila? Anong mga kwento nila na maganda? May kwento ba silang maganda? Ay, kung sa maganda, mayroong maganda. Talaga, oo. Pero sister, ano mga usually na kwento-kwento nila? Okay, ang usual na mga kwento dyan, kung tatanungin ninyo ako, ang usual issues is relationships. Husband and wife relationships. Number one dyan. Hindi ba? Opo. Okay. So, ang determining point dyan is the distance. Kasi the spouse is abroad and the wife is back home. Now, if the relationships is not at all stable, it might come up na magkakaroon ng duda.
Yung relationship sa mag-asawa, magkakaroon ng duda. So, dapat maalis yung duda. Yun. Sa magandang pagsasama ng mag-asawa, there is always trust for one another. No matter the distance is. Mga ganon. So, sister, isa lang yan. Yung relasyon, paano nga ba ma-maintain ito ng isang OFWs at ng isang may bahay o kaya yung pamilya, paano nila ma-maintain yung isang relasyon na maganda? Okay. Anong magandang relationships na hinahanap natin sa isa't isa? Opo. Okay. Number 1, alisin ang duda. Kasi ang duda talaga ang deterrent. So, pagka walang duda, nandoon yung trust for one another. Okay? Na kahit malayo si Mr., tumatawag siya sa akin. Yan. Maganda ang usapan namin over the phone. Kaya kami ay may Facebook. Kasi nagkakasarapan sa usapan. Mga ganon. Tapos, siyempre, in between may mga problema na darating, di ba? Opo. Now, human understanding. Human understanding ang lalabas, no? Kasi kung walang human understanding, magkikrik in talaga yung yung hindi maganda. Yes. So pangalawa doon, okay, wala tayong duda, no, sa bawat isa at kinakausap natin yung mga problema sa family. Okay? It's an open book. Ang ating relationships, no, is an open book. Na kung may problema man, dapat pag-usapan. Okay? Pag-uusapan ang problema. Opo. Oo. Kasi kung hindi pinag-uusapan ang problema, yun ang maaring sanhi ng duda. Okay. Another cause, yung financial. Yung financial. Dahil karaniwan ang babae ang naghahawak ng mga remittances, no? Opo. Okay. So, ang mga expenses should be written in detail. Halimbawa, si Mr. nagpadala ng 20,000. Sabihin, honey, ang 10,000 nagastos. Isulat yung detail. Para walang duda. Masisiyahan si Mr. kung ang lahat na pera is accounted for. Yan. Yan, oo nga. Pero minsan kasi, alam mo sister, minsan hindi ganun ang nangyayari, no? Oo. Dapat pala may ganun talaga. All the details of the money should be open book. Para hindi nagkakaroon ng duda. Yan. Third is, ang pinaka-importante din sa husband and wife relationship ng family OFW is prayers. Ayun. Na tayo sa lahat ng oras, nagdadasal. Ipinagdarasal si Mr. kung si Mr. man ang nasa labas para ilayo sa tentasyon. Dahil sa labas, marami ang tentasyon. Magkakaroon ng duda dahil hindi nagkikita nag-i-imagine lang. Imagine na mga subo yan ng demonyo na maaaring si Mr. ganito. O si Mrs. din might believe or otherwise. Maaaring si Mr. ang magkaroon ng duda o kaya si Mrs. ang magkakaroon ng duda. Okay, para maalis yung duda, ipinagdarasal sa lahat ng oras. Okay? Prayer is the greatest efficacy to obtain favor from God. Matamis ang pagsasama ng mag-asawa kahit na nasa malayo kung ang dalawa ay nagdarasal. Doon tayo kumapit sa Diyos. Oo. Para maibsan ang ating mga paghihinagpis, mga kalungkutan, mga pagduda na iyan. Okay, there will be mutual understanding for both of the spouse if it is coupled always with prayers. Tama yun. Oo, magdarasal tayo. Doon tayo umuhugot ng lakas sa pagdarasal Hindi ba, Opo. Sister, paano naman yung mga bata na lumaking wala sa kanilang mga magulang? Ano masasabi mo naman sa kanila? Ito naman ang masasabi ko sa mga anak ng OFW. Okay. Pangkaraniwan na mga problema ng mga anak
Dahil hindi sinasabihan ng spouse kung ano na si Papa sa labas. O, kung kinukumusta na ba ng asawa ang mga anak sa kanyang ama. So, ang ama naman, kinukumusta ang mga anak through the mother. O, para hindi walang duda. Kung ang mga bata is confident na ang papa nila ay straight na matuwid ang dinadaanan, eh di walang duda. Diba? Opo. Okay. Ipapaalam palagi ng ama na kung 30 minutes siya nakikiusap sa kanyang mahal sa buhay, dapat 30 minutes din siya nakikiusap sa mga anak. Diba? Opo, opo. There should be always an open communication between the father and the children. Okay. Dapat sa mga usapan, the problem should be there. And pag-uusapan yung problema, ha? Ipaalam sa bata ang problema. Sa lahat situation na nangyayari sa family, the children has the right to know. Okay. Dapat open book tayo. Oo, mga bata, kahit maliliit pa yan, ay nakakaintindi sa sitwasyon. Pero kung hindi pinapaalam sa bata, nagkakaroon ng duda ang mga bata. Tama so, po. ganun pa man, it should be always an open book. Okay? Walang sekreto. Ha? Yan, Yun ang pinaka-importante sa mga bata ngayon eh. Dapat ipapaalam din sa kanila, sister, no, na ganito ang sitwasyon. Kasi yung iba hindi nila alam no? Oo, lahat ipapaalam. Sister, little things and small things, big things, the family, the children has always to know in whatever situations they are in, okay? Sister, paano naman yung financial matter nila? Halimbawa, dapat ba lagi nilang nakaasa ang pamilya sa kanilang OFW? Oo. Dapat ganun siya eh. Kasi very delicate pag sa pamilya. Napaka-importante ang financial. Oo. So, no matter what, no? Malaking pera, maliit na pera, it has to be open. Open yan, ha? Sister, yung mga gastos pang araw-araw, let the spouse know. Yung mga sobra na naipon, let the spouse know. Yan, para everything is clear. Yan. So sister, ang tanong ko kanina ay, dapat ba na parati lang nakarely sila sa remittances itong mga pamilyang naiwan dito? O dapat gumawa rin ng paraan para sa mga extra money? Ano bang masasabi mo doon? Okay. Dapat yung mga extra money, extra money, again, I say, whatever it is, kasi pinaghirapan niya ng mister, hindi ba? Opo. Okay, kung ang babae ay marunong maghawak ng pera at may sobra, the spouse has the right to know. Dapat iniipon yan. Oo, lahat, open book yan, Oo. Mayroon akong isang kanto dito, na naranasan ko. Si Mr. 15,000 ang padala every month. Opo. Pero si Mrs. pinitipid niya yung pera. Kaya nagkakasobra siya ng mga 5,000 per month. Ano mo ang ginagawa niya? Sinasabi niya, mahal, yung 15,000 na gastos namin ay 10,000 for the month. Itinatabi ko na yan. Yan, the spouse has to know. He has the reason to know. Tinatabi for the future use. Alam mo ang nangyari dito sa pamilya na ito? Ano po? In 5 years time, mayroon siyang 5,000 na ipon every month. Nabili pala niya yung katabi na lupa. Kaya nung dumating si Mr., gulat na gulat. So, happy ending yun. Dahil doon sa family, umangat ang family. At everybody was happy. Sana ganun din. Yung lahat na lahat na nakita kung ano man at may sobra, it has to be in a written book. Nakasulat yan para sa mga pangangailangan din sa future use. No, any eventuality that might happen in our life, may panggastos. Oo, diba? tama. Opo. Yan. Sister, paano naman ngayon maglalapit
Diba? Sabi nga natin, yung long distance relationship ay medyo kakaiba yan. Paano naman natin sila paglalapitin? Paano mo masasabi sa kanila yan? Sa mga nakikinig sa atin ngayon at nanonood, paano naman natin sila paglalapitin ngayon? Okay. Again, ang aking keyword dito palagi is yung, yung duda. Again, I will repeat this kasi it's very important to face sa mga relationships It is always trust that should revive the relationship. Sabihin mo, sa mga OFWs sa labas, no? We got to be true to what we are. We have always to be true to what we are. Na there is no secret. There is always trust for one another. Build up palagi ang trust. Para happy na, healthy na, peaceful pa. Correct. Tama nga naman, opo. Oo. So, sister, ikaw madalas kang nagbibigay ng ng advice at saka counseling sa ating mga OFWs, At syempre doon sa pamilya nila. Yun yung madalas na problema talaga, yung relasyon, no? So, anong pwede mong, bukod sa pag-alisin ang pagdududa, lahat, siguro ang pag-usapan pa natin yung komunikasyon din, sister? Sa communication kasi madalas nag-aaway din sila. Di ba? Hindi. Opo. Ang communication is very important, no? Opo. We are living now in a very technological age. Hindi katulad noong panahon, noong 1970s, na wala pang technology, Kaya marami tayong mga komplikado na relationships of husband and wives kasi wala pang technology. Pero there is no more reason for a broken relationships kasi may technology. Dapat ang communication should always be on hand. Okay? Yung, si Mr. ay nasa Dubai. Sabihin, sa Biyernes, tatawag ako sa iyo. Handa ka. Handa man mga kabataan. Okay. Ihanda mo ang oras na alas 3 at alas 4, tatawag ako riyan. So, there is an open communication. Kung may communication, walang duda yan. Oo. Kaya nga po. So, sister, to you, magbigay ka ng mensahe sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Mensahe, okay. My message to all of our beloved OFWs, we have to pray hard to maintain a stable relationships in our family life. Put the relationships over and above. That has to be smooth, loving relationships, and trustful relationships, no matter what. So that our life as an OFW will remain ever happy. Okay? Alisin ang duda, lahat. Duda ang umpisa ng kabuluhan. But let trust for one another. Build this, and God will bless us all. Ayun. Amen. Okay na? Okay, bye-bye. And God bless. Ayan po si Sister Teresa ng Daughters of Charity na kung saan sinasabi niya ang number 1 dapat ayusin ang relasyon, ang relationship, yung pagdududa, alisin daw yan. So alam niyo mga kaibigan, nagiging sensitive talaga yung mga OFWs, particular pagdating sa usapin ng relasyon. Yan. So alisin natin ang pagdududa. Yan ang ating chikahan sa araw na ito. Tumayo naman ang isa na namang masiglang talakayan sa ating chikahang buhay. Dito lamang sa Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. At muli isang oras na naman lumipas, no? At lagi po natin tatandaan ang lahat ng problema ang ating kinakaharap, meron niyang kasamang solusyon o kasagutan, ano po? At hindi tayo mula sa kakampi, ang Babaeng Migrante May Kakampi Ka, hinihintay din natin ang mga solusyon doon sa mga inihatag natin na mga problema dito sa office ni Vice President. Kaya abangan lamang natin ang mga susunod na ating chikahan para sa inyo po lahat. At sa oras na naman ang lumipas, papaalam na po ang inyong lingkod, Fenny Codemus. At muli, isang oras na naman ang lumipas. Lagi nating tatandaan ang lahat ng problemang kinakaharap. May kasagutan dito lang sa ating programa, Babaeng Migrante May Kakampi Ka. Programang totoo para sa
pag-asa, serbisyong totoo para sa OFWs. Muli, ito ang babaeng migrante, may kakampi ka, nagsasabing kapuso ka man, kapamilya o kapatid, dito sa DWWS, may kakampi ka! Inyong narinig ang isa na namang serbisyo totoo mula sa babaeng migrante, may kakampi ka. Maraming salamat po. Sa inyo, pagsisikat sa kanya. Ito'y para sa inyo.
pamilya.